Sa totoo lang po, hindi ko po kasi alam eh. Matatalino rin po yung ibang mga klase ko. Magagaling din po sila. Oo nga, nandun na tayo. Pero dapat, ikaw ang pinakamagaling. Hindi sila. Si Babylin lang. Opo, naiintindihan ko po. Sige na, magpahinga ka na muna. Pagkatapos ng dinner natin, basahin mo ulit ng mga libro mo. Yung mga notes mo. Tandaan mo yung mga sinasabi ng mga teachers mo. Pasensya ka na, anak. Para sa'yo naman to eh. Mas magiging maganda ang kinabukasan mo kumpara sa mga klase mo kung ikaw ang nangunguna sa kanila. Scene 2. Scene 2. Oh, Babylin, ang galing mo kanina. Na-perfect mo yung score sa quiz natin. Salamat po, Miss Annie. Pero teka, kanina pa yung uwian nyo, di ba? Bakit nandito ka pa sa classroom nyo? Ayaw mo pa ba na umuwi? Ayoko pa po. Mag-aaral lang po muna ako dito. Hinihintay ko lang po matapos yung mga cleaners. Oh, pero bakit naman? Ayaw mo bang magpahinga na muna sa bahay nyo? Wala ka bang gustong panoorin na TV? Wala po. Ayaw mo maglibang man lang. Bakit? Bakit hindi ka sumama sa mga klase mo? Hindi ko naman po kasi kailangan. Ayoko po. Bakit naman hindi? Mga kaibigan mo naman sila, di ba? Hindi po. Hindi ko po sila mga ka-close. Ganun ba? Hindi mo ba sila nakakausap o kahit nakakakwentuhan man lang? Nakakausap ko po sila minsan, pero kwentuhan po. Wala po akong oras para sa kwentuhan. Pagkatapos mo dito sa school, ano lang ba yung mga ginagawa mo? Nag-aaral lang po. Oh, talaga ba? O puro pag-aaral ka lang? Oh, ano na lang yung magiging libangan mo niyan sa bahay? Yung sa cellphone ko lang po. Tumitingin lang po ako sa internet, pero hindi na po ngayon eh. Kinuha po kasi ng daddy ko yung cellphone ko. Ano? Ay, pero bakit naman kailangan gawin yun sa'yo ng daddy mo? Para raw po mas lalo po akong makapag-focus sa pag-aaral ko. Hindi ko po kasi napaperfect yung mga score ko sa quizzes eh, nung nakaraan. Hindi ka ba focus sa pag-aaral mo sa lagay mong yan? Teka, hindi ko nagkakamali. Dating estudyante rin dito yung daddy mo, di ba? Si Robert? Opo, kakilala niyo po ba si daddy? Oo, kilala ko siya. Dati kami magkaklase nung high school. Robert? Ano ba itong ginagawa mo sa anak mo? Ano po yung Miss Annie? Sinasabi po ba kayo? Wala. May naaalala lang ako. Bakit ba gustong-gusto ng daddy mo na palaging perfect kasi yung scores mo? Ang sabi niya po kasi sa akin, okay lang naman daw po kahit hindi perfect yung scores ko. Pero dapat daw po, lagi raw po akong number 1 sa klase. Ay, kaya naman pala. Babylin, alam mo, hindi ko sinasabi na suwayin mo kung ano yung gusto ng daddy mo. Pero hindi mo naman kailangan na maging number 1 palagi sa klase nyo. Miss Annie, may itatanong lang po ako sa inyo. Bakit po ang ganda-ganda niyo? Tsaka ang kinis-kinis niyo po, oh. Ay, ikaw talaga. Binabago mo yung usapan. Baka sa sabong panligo na ginagamit ko lang yan. White rose papaya with vitamin B3. Papaya puti, papaya fast. Kaya po pala ang kinis ng balat niyo. Sige po, Miss Annie, uuwi na po ako. Baka hinahanap na po ako ni Daddy. Sandali lang, Babylin. Bilang teacher mo, utungkulin ko rin na paalalahanan kang hindi mo rin kailangan laging pahirapan yung sarili mo, okay? Bata ka pa. Bigyan mo rin ng oras yung sarili mo para naman maging masaya ka. Hindi mo kailangan palaging maging pinakamagaling sa kanilang lahat, okay? Scene 3. Oh, hi Babylin. Ano? Nakuha mo na ba yung report card mo? Kinukuha pa lang po ni Daddy, Miss Annie. Oh, teka. Ba't ka man ganyan yung mukha mo? Bakit parang malungkot ka? May problema ka ba? Sigurado namang mataas yung grades mo eh. Pero, Miss Annie, gumaling po yung iba kong mga kaklase
klase, sigurado po ako, pagdating po sa grades, hindi na po ako yung nangunguna eh. Oh, ano naman ngayon? Alam mo, Ani, okay lang yan. Okay? Gaya nga na lagi ko sinasabi sa'yo, hindi mo kailangan maging number one sa lahat ng oras. Iba po kasi yung gusto ni Daddy. Para po sa akin, ang gusto po niya, ako po yung pinakamagaling sa buong klase. Pero ikaw, hindi mo ba naiisip na parang sobra naman yata yung hinihingi sa'yo ng daddy mo? Wait lang po. Direk, patingnan nga po kung tama. Iba po kasi yung gusto ni Daddy para sa akin. Parang naputol ka yata doon. Opo. Itab ka na lang po. Iba po kasi yung gusto ni Daddy para sa akin eh. Ang gusto niya po, ako po yung pinakamagaling sa buong klase. Pero hindi mo ba naiisip na parang sobra naman yata yung hinihingi sa'yo ng daddy mo? Hindi po. Dati naman po, nagagawa ko po yun eh. Pero ngayon po, parang nahihirapan na po ako. O yun naman pala, yung nararamdaman mong nahihirapan ka na, kailangan mo rin na magpahinga, Ani. Wala naman po akong magagawa. Ganun lang din naman po. Papapagalitan po ako ni Daddy. Sandali lang po. At nandyan na po pala siya. Babylin, tayo na.